Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng isang babaeng isa sa mga pinagkukunan ng inspirasyon ay ang kanyang mga alaga. Siya ay si Pia. Sa Biblia, mababasa natin na sa ika-6 na araw din, nilikha ang mga hayop sa lupa. Ito marahil ang dahilan kung bakit malapit tayo sa mga hayop at karamihan sa atin ay may alaga. Maaaring manok, baboy, kalabaw, baka, pusa, aso at marami pang iba. Para sa akin, ang aking mga alaga ang isa sa mga pinagkukunan ko ng inspirasyon, motivation sa buhay at kaligayahan. Uuwi ka na agad, Pia? May team dinner sana tayo. Ay sir, sorry. Pass muna ako ngayon. Oh, bakit naman? Wala kasing tao sa bahay eh. Out of town ang kuya ko, si mama naman may lakad. Oh, bakit? Mawawala ba ang bahay ninyo? Ha? Sir. Hayaan niyo na yan si Pia. Kailangan niya pakainin yung mga babies niya. Babies? Ay sir, naku, sorry talaga. Babawi na lang po ako sa susunod. Sa susunod, ha? Yes sir. Kapag hindi ka pa sumama, ikaw lang sasagot ng team dinner natin kahit hindi ka kasama. Promise sir, promise. Kailangan ko na talaga umuwi. Ha? Okay. Sige na. Umuwi ka na. Ingat, ha? Salamat sir. Chay, Oh, anong babies yung sinasabi mo? ano pa? Di mga pusa tsaka aso. Sandali lang. Sandali. Ilalapag ko lang itong bag ko. Tapos, papakainin ko na kayong lahat, ha? O, teka. Ay, nako. Ito naman, ito mga to. Akala nyo naman sa inyo, isang linggong hindi pinakain. Oo. Ito na. O, dito na kayo. O, yan. O, lahat may share, ha? Very good. Tumahimik din ang lahat. Grabe! Gutom na gutom kayo. Alin kayang maganda? Uy, Ay, Shaira! ano na naman yung pinagkakaabalahan mo dyan? Naghahanap ako ng damit para sa favorite dog ko na si Kinky. Ano ba yan? Kundi cat food o kaya dog food at kung ano-anong treats, mga damit naman ng aso at pusang pinagkakagastusan mo. Siyempre, mga precious babies ko nga sila, hindi ba? No wonder kung bakit minsan dumadating kang amoy aso ka. Magtaka ka kung amoy baboy ako. Aso at pusa kaya mga alaga ko. Ilan na ba lahat yung alaga mo? 4 na aso, 3 pusa. Oh my gosh! Ang dami na nila! Gusto ko pang dagdagan yung pusa eh. Ano? Marami kasi mga stray cat na ali-aligid sa bahay. Naaawa ako sa kanila eh. Lahat naman ng mga alaga nyo, ni-rescue mo lang, di ba? Kung pwede lang, alam mo, papatayuan kita ng rebuto dahil sa pagkakawang gawa mo sa mga hayop. May buhay din sila, Shaira. At hindi ko kayang tiisin na makita silang walang makain, walang matulugan ng maayos, at walang nag-aalaga. Buti na lang. May mga kagaya mo. Kung hindi, kawawa ang mga aso at pusa na yon. Baka ngayon, patay na sila dahil sa gutom o kaya sa sakit. Gusto mo bang mag-rescue rin ng mga stray cats? Ayoko nga. Gusto ko jowa, hindi pet. Chu! Ikaw Ikaw ang mumatkat ng earphones ko, no ha? Ikaw lang naman ang pumasok sa kwarto ko eh. Lika rito, lika. Atawin kita nito yung tsinelas ko. Lika! Kuya! Lika! Bakit mo ba hinahabol si Chuchu? Tingnan mo, oh. Ninat-ngat niya ang bago kong biling earphones. Mahal to.
Ginagamit ko ito sa trabaho ko. Kita mo na kasi may mga aso dito. Kung saan-saan mo lang nilalagay yung mga gamit mo. Ako pa may kasalanan, ha? Aso to eh. Ano bang alam niya sa kung anong pwede at hindi pwede ngat-ngatin? Kinakampihan mo pang aso mo. Kung ayaw mo kasi masira yung mga gamit mo, ilagay mo sa lugar na hindi maaabot ng aso. Aba, Ay, naku. ako pa talaga may kasalanan. Pia, may dinala ka na naman pala rito isang pusa. Nakita ko kasi nung isang araw, naawa ako. Ano ba plano mo sa bahay natin? Gawin bahay ang punan ng mga pusa at asong gala. Ang dami-dami ng hayop dito. Ma, huwag mo naman silang tawaging ganyan. Kung gusto mo mag-alaga ng mga pusa at aso, magpagawa ka ng bahay na para sa kanila lang. Yung tsinelas ko noong nakaraan, yung panawang palakad ko, ninat-ngat ng aso. Ay, hindi ko alam kung sino dyan sa apat na yan. Nako, hindi na kayo nasanay. Ilang taon na tayo nag-aalaga ng aso, ma. Ay, nako, basta. Mag-isip-isip ka na kung paano hindi makakaperwisyo yung mga alaga mo rito sa bahay. Nakakapagod din maglinis, ha? Soon, ma. Soon. Pagagawan ko sila ng maliit na bahay nila dyan sa likod bahay natin. Dapat sana nag-veterinaryo ka na lang. May kita ka pa sana. Nagtayo ka na lamang sana ng veterinary clinic. Pareho talaga kayo ni Kuya. Puro reklamo pagdating sa mga alaga ko. Kayo nga, hindi ko pinakikialaman sa mga hobby ninyo eh. Pati pera mo. Sa kanila din nauubos. Ang rep natin, panay-atay na lamang ang laman. Pagkain ng mga aso mo yun eh. Baka sa sobrang hilig mo sa mga yan, hindi ka na makapag-asawa. Puro hayop na lang ang kasama mo kapag tumanda ka. Iya! Yung mga aso mo, tahol ng tahol! Ma, hayaan mo lang sila. Eh, hindi ako nakakatulog kapag may tahol ng tahol. Tingnan mo nga! Ano ba yan? Yan kasi, sabi ko na nga sa'yo. Oh, Chuchu! Kinky! Bakit tahol kayo na to? Ma! Ma, may tao! May nakapasok na tao sa gate! Habulin niyo! Chuchu! Dali! Dali! Habulin niyo! Habulin niyo! sir, maraming salamat po. Oh, galing-galing naman ng baby ko na yan. Ay, nako. May mga pinasok nga raw talagang bahay kagabi. 2. Buti na lang nandito itong mga gwardiya natin na to. Kung hindi, baka nilimas na yung mga appliances natin dito. Salamat sa iyo, Chuchu, Kinky. Oh, sige na sabihin mo, okay lang po, Lola. Happy to serve. At dahil dyan, ako na ang bibili ng dog food nila mula ngayon. Oh? Talaga, ma? Oo! Yay! Pia! Pia! Oh, kuya, bakit? Yung aso mo, nagsusuka. Sino? Si Tiger at Charcoal. Bakit kaya? Linisin mo na yan, ha? Ikaw na kuya. Dadaling ko sila sa veterinary clinic. Sige na. Ano? Oh, Pia. Kumain ka na. Kanina ka pa iyak ng iyak dyan eh. Mati-dehydrate ka niyan. Magampo ka na lang uli ng aso. Mahilig ka naman mag-rescue ng mga asong kalye. Hindi nyo kasi naiintindihan yung nararamdaman ko eh. Para ko na silang mga anak. Wala naman tayong magagawa. Kasi tinamaan ng parvovirus sa mga alaga mo.
Ayun. Si Kinky na lang ang natitira. Kawawa naman sana, pero ganun talaga eh. Wala naman tayo magagawa. Sige na, kumain ka na. Mamaya, ililibing natin sila. Sige na, kumain ka na. Ako na bahalang maglibing sa kanila. Ililibing natin sila ng maayos. Mamimiss ko sila, Oo, kuya. alam ko. Pero wala na nga tayong magagawa. Patay na sila eh. Mag-alaga ka na lang uli ng panibago. Sige, kumain ka na muna. Baka ikaw pa magkasakit yan eh. Salamat. Happy birthday, Pia. Salamat, Sir Al. Salamat sa inyong lahat. Bia, may surprise kami sa'yo. Ha? Hindi pa ba ito ang surprise nyo? Ay, pigit mo muna mata mo. Oo nga. Uy, ano ba yan? Pigit mo. Pigit mo mata mo. Sige na. Sigurado ko tutuwa ka dito. Oh, ito na ha. Okay? Open your eyes. Ano ba? Oh my gosh! Aso! Oh, para sa'yo. Nabalitaan kasi namin, namatayan ka ng aso. Kaya yan. Sana makamove on ka na sa pamamagitan ng papi na yan. Oo nga. Sabi ko sa inyo, iiyak yan eh. Oo, kumiyak. Dapat masaya ka. Oo. Kaya nga, umiiyak kasi masaya ako. Salamat sa inyo, ah. Salamat dahil naunawaan ninyong pagkahilig ko sa aso at sa pusa. Alam mo, Pia, sa katunayan, ha? Nag-usap-usap kami na bumuo ng isang grupo na magre-rescue ng mga aso at pusa na paghalagalan sa kalye. Tama. Talaga, sir? Oo. Na-inspire kami sa iyo eh. Tama ka, Pia. May buhay din sila. At hindi natin sila pwedeng pabayaan na lang. Maraming salamat sa inyo talaga. Maraming salamat. O Stripes, dito, dali. Tago tayo dito, dali. Ay, nako. Ang gulo-gulo na ng sala. No. Tama na kakalaro, kuya. Ano ba? Naglilibang ako kasi nababurnout na ako sa trabaho eh. Lagi na lang nasa sa'yo si Stripes, ah. Aso ko yan Eh, eh. meron ka pa ng isa. Saka, sa inuman niyang 4 na pusa eh. Dati ayaw mo sa aso. Dati yun. Oh, ano to nasa kahon? Buksan mo. In-order ko yan online. Damit ni Stripes at Kinky, tapos 4 na pusa. Seryoso? Oo, bakit? Wala. Masaya lang ako. Salamat sa pag-aalaga mo sa mga alaga ko, ha? Masaya ako na naunawaan na ng aking pamilya kung bakit mahilig akong mag-alaga ng mga aso at pusa. Masaya rin ako nakapagbahagi ako ng inspirasyon sa iba na mag-rescue ng mga aso at pusang gala na tulad natin mga tao ay kailangan din ng pagmamahal at aruga. Ako po si Pia at ito ang aking buhay. Tulad ng tao, ang mga hayop din ay nilikha ng Diyos at nararapat lamang na sila ay alagaan natin at bigyang halaga. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Jonel Benamin at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Pia. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Buyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanong. Sa direksyon, Salvador M. Rialas. Ito ang aking buhay. Kauna-una
kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng isang lalaki na matagal na ikinulong ang sarili sa rehas ng nakaraan. Siya ay si Danson. Bago ko nakilala ang asawa ko ngayon, meron akong naging karelasyon kung saan ako nagkaroon ng isang anak. Subalit dahil hindi ko pa alam noon kung paano bumuo ng isang pamilya, tinakasan ko ang aking responsibilidad. Wala akong kaalam-alam. Nahahabulin ako ng pagkakamaling yun hanggang ako ay nabubuhay. Pasensya ka na muna. Ito lang ang kinita ko ngayong araw sa maghapong pamamasada. Mahal ng gasolina eh. Nagbigay pa ako ng boundary kay Dagul. Hindi ka pa rin ba nakakahanap na ibang trabaho? Wala pa rin eh. Danson, kailangan nating magdoble kayod ngayon. Nag-aaral na sa elementarya ang dalawa nating anak. Oo nga, pasensya ka na. Ginagawa ko naman ang lahat. Kung saan-saan ako nag-a-apply. Pati nga boy sa gasolinan, pinatulang ko na. Kaya lang, wala talagang tumatanggap sa akin eh. Ay, kakarampot din ang kinikita ko sa paglalabada. Paano natin may tataguyod ang pamilya natin kung ganitong sitwasyon natin lagi? Nagbabayad tayo ng upa, nagbabayad ng ilaw, tubig. Ang daming kailangan bayaran, tapos kita natin kakarampot. Kakausapin ko si Dagul bukas. Baka maaaring tulungan niya akong makahanap ng maayos na mapagkakakitaan. Ilang taon na tayong nagsasama pero ganito pa rin ang uri ng buhay natin. Isang kahig, isang tuka. Ayan mo, pare. Kakausapin ko si Bossing. Baka pwede ka ipasok kahit kahero dun sa isa niyang shop. Naku, salamat Dagul. Konting tiis pa, pare. Makakaraos din kayo. Noon pa, ganyan ang iniisip ko. Pero hindi pa rin kami nakakausan, pare. Saka lang. Ako nga, ganyan din ang buhay ko noon eh. Buti na lang, natuloy sa abroad si Mrs. Kaya kahit paano, nakagiginhawa na kami ngayon. Teka, pare. Si Maring Mona, ayaw mo ba mag-abroad? Paanong dalawang bata? Sino mag-aalaga? Pareho pa naman babae. Yung nanay mo. Naku, matanda na si nanay. Pare, kung gusto niyo makaahon sa buhay, kailangan niyo subukin lahat ng paraan. Oh, 500 yan. Ano to, Nay? Naku, huwag na ho, Nay. Oo, ay, naku. Huwag mo nga akong pairalan ng pride mo, Danson. May pamilya na ako pero sa inyo pa rin ako umaasa hanggang ngayon. Nakakaya na ho. Eh, kaysa naman magutom ang mga apo ko. Nay, O sige, nakunin mo na yan at ibili mo ng bigas. Yung mukha mo, hindi na naman ma-drawing. madalas iniisip ko, siguro, ito nang parusa sa akin ng Diyos. Saan? Sa ginawa ko kay Ira at sa anak namin. Yung ulam mong kalibin noon. Oo, siguro, pinarurusahan ako ng Diyos dahil inabandon ako sila. Ipinaparamdam sa akin ng Diyos ang parehong hirap na pinagdaanan ng mag-ina ko. Danson, ganyan ba ang pagkakakilala mo sa Diyos? Ha? Dahil ako, ibang pagkakakilala ko sa Kanya. Ang alam ko, punong-puno ng pagkahabag sa atin ng Panginoon at ayaw niyang nahihirapan ng Kanyang mga anak. Pero kung ganyan ang naiisip mo, marahil may kailangan kang gawin. Ano po yun, Nay?
Ano? Anong sinabi mo? Hanapin ko si Ira at yung anak ko. Para saan? Bakit? Muna hanggang ngayon, nakukonsensya pa rin ako dahil sa ginawa ko sa kanila. Inabandon ako sila nung panahong kailangan nila ako. O ngayon, kapag nahanap mo sila, anong gagawin mo? Sosuportahan mo yung anak mo? Hindi mo nga kami mabigyan ng maayos na buhay. Daragdagan mo pa yung responsibilidad mo. Hindi naman. Hingi lang ako ng tawad sa kanila. Sa tingin mo ba, papayag ang dati mong karelasyon na hindi mo sila sustentuhan? Baka nga matagal ka na rin hinahanap nun eh. Kapag nagpakita ka sa kanila, baka ipakulong ka pa niya o kaya hut-hutan ka ng pera. Hindi naman siguro. Paano kung oo, Aber? Anong gagawin mo? Mona, Ang mabuti mong gawin, maghanap ka ng maayos na trabaho. Nang sa ganun, guminawa ang buhay natin. Hindi yung puro ka konsensya. Oh, siguruhin mong hindi ka short, ha? Baka maubos lang ang sweldo mo sa kaabono. opo, boss. Libre na rito ang pagkain mo sa tanghali, kaya makatitipid ka, ha? Salamat po. Alam mo, kung hindi ka inirekomenda ni Dagul, ba hindi kita tatanggapin. Pero sabi niya sa akin, maaasahan at masipag ka raw magtrabaho. Kaya ikaw ang kinuha kong kahero. Nako, wag na wag mong ipapahiya ang kaibigan mo, ha? Pagbubutihin ko pong pagtatrabaho. Mabuti naman. Oh, sige na. Sige. Salamat po ulit. Okay lang, sige. Salamat naman. Magkakaroon na ako ng regular na trabaho. Nagtatrabaho ka na maghapon, namamasada ka pa ng tricycle sa gabi. Danson, natutulog ka pa ba? Nay, kanin niyo ho. Ayos lang ako na Aba Mona, saan ka pa nakakahanap ng asawa na ganyang kasipag? Nagpapasalamat nga po ako dahil nakakuha na siya ng matinong trabaho. Kahit hindi ho ganun kataas ang sweldo, pero medyo magaan na po ngayon ang takbo ng buhay namin. Tapos na akong kumain. Maiwan ko na kayo, Nay. Salamat to sa pagbisita niyo rito sa amin. Ito sa mga dala niyong grocery, ho. Sige na't lumakad ka na't mahuli ka pa sa trabaho niya. Nay, kain lang ho kayo ha. Ay, Ito pa. nahanap na ba yung una niyang nakarelasyon? Si Ira. Ho? Ang alam ko hinahanap niya ang kanyang mag-ina. Danson, Ira, pasensya ka na. Matagal ka naghintay. Naka-work from home kasi ako May kausap ako kaninang kliyente. ayos lang. Ano, kumusta ka na? Ang tagal natin hindi nagkita. Buti eto't nagkaharap na tayo. Teka, bakit mo nga pala ako hinanap? Ira, Gusto mo bang makita yung anak mo? Naku, mamaya pa yung darating. Nagtitraining sa archery. ganun ba? Teka lang ha, ikukuha kita na maiinom. Huwag na. Ah? Talaga lang hinanap kita kasi gusto kong humingi ng tawad. Hanggang ngayon kasi nakukonsensya pa rin ako sa ginawa ko sa inyong mag-ina. Ako, nakalipas na yun. Oo, nung una nagalit ako sa'yo, pero may mga pangyayari talagang sa una, akala natin dihado tayo. Pero may mas mabuti palang kahihinatnan. Dahil nga sa nangyari, mas naging wais akong babae. Kaya tingnan mo, nakahanap ako ng asawa, mabait, responsable. Kaya tinanggap ko na hindi tayo para sa isa't isa. At may ibang planong Diyos. Totoo bang sinasabi mo? Oo. Wala naman akong sama ng loob sa'yo. Ang totoo, gusto rin sana kitang hanapin para makita ka ng anak ko. Kasi alam niya namang hindi ang asawa ko ngayon ang tatay niya.
Kaya lang, hindi ko alam kung paano kita makukontak. O buti na lang, hinanap mo kami. Mula noon, akala ko pinahihirapan ako ng Panginoon dahil sa ginawa ko sa inyo. Alam mo, hindi ka sa akin dapat humingi ng tawad, kundi sa sarili mo. Kasi ako, matagal na kitang napatawad. Pero ikaw, baka hindi mo pa napapatawad ang sarili mo. Saan ka galing? Sa ex mo? Nahanap mo na sila? O anong sabi sa'yo? Mona, Humihingi ng sustento. Porket nakakuha ka na ng matino-tinong trabaho, ang lakas na ng loob mong makipagkita sa dati mong karelasyon. Eh, hindi pa nga natin natatapos bayaran yung mga utang natin eh. alam mo, Mona, sa totoo lang, baka nga ako pang sustentuhan niya kung nakita niyang ganitong klase ng buhay natin. Ano? Oo, mayaman ang napangasawa ni Ira. May maayos din siyang trabaho. Sa madaling sabi, hindi niya ako kailangang kututan ng pera gaya ng iniisip mo. Eh di mabuti. Hindi mo kasi ako naunawaan eh. Hinanap ko sila para gumaan ang pakiramdam ko. Para magawa ko ng bagay na dapat noon ko pag ginawa ang makahingi ng tawad sa kanya at mapatawad na rin ang sarili ko. Kung hindi ko sila hinanap, siguro habang buhay kong papasanin ang pagkakamaling minsan kong nagawa. Habang buhay kong isiping lahat ng hindi magandang nangyayari sa akin at sa ating pamilya ay kaparusahan sa akin ng Diyos dahil sa ginawa ko sa aking mag-ina. Pero ngayon naisip ko, mali ang lahat ng iniisip ko. Pasensya ka na. Nag-aalala lang kasi ako. Siyempre, hindi ko naman alam kung anong magiging resulta ng desisyon mo. Ngayon, alam mo na. Ngayon, pareho na tayong makakatulong ng mahimbing sa gabi. Kumain ka na ba? Kumain na tayo. Inintay kita kaya hindi pa ako naghahapunan. Mona, pangako, gagawin ko ang lahat para makaahon tayo sa hirap. Maawain ng Diyos. Tutulungan niya tayo. Madalas, masyado tayong malupit sa sarili natin. Pero tama si nanay. Ang Panginoon, mahabagin at hindi niya gustong pahirapan ang kanyang mga anak. Sa mga pagsubok na hinaharap natin, nais niyang matuto tayo para mas maging matatag at wais tayong tao. Dahil sa karanasan kong yun, natutuhan ko kung gaano kahalagang pagtanggap sa ating nagawang pagkakamali. Paghingi ng tawad sa mga taong nasaktan natin at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating sarili. Ako po si Danson at ito ang aking buhay. Ang Panginoon ay laging nakahanda upang tayo ay patawarin. Iyon din sana tayo sa ating kapwa at sa ating sarili. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jun Ligaspi, at Phil Cruz sa papel na Danson. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutlia. La musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na namang kwento ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Nancy.
girl daw ako, sabi nila. Kasi mas close ako kay daddy kaysa kay mommy. Kaya naman nang mamatay siya, ay labis kong dinamdam. Pero mula noon, ay hindi na nag-asawa pa si mommy. At ibinuhos na lamang niya sa akin ang kanyang panahon. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Bakit pa ayaw mo pang pakasal tayo, Nancy? 3 years na naman tayo, ah. At saka, pareho tayong may stable job na. Jimmy, hindi pa ako handa. At saka, kawawa naman si mommy kung may iwan ko siya. She can stay with us. Wala namang problema dun eh. Okay lang sa akin yun. Basta, bigyan mo pa ako ng pagkakataon makapaghanda. Huwag tayo magmadali. Dahil hindi biro ang papasukin natin. Oh, Robert. Narito na tayo. Pwede na kaya akong tumuloy. Saka na lang. Gabi na eh. Tsaka isa pa. Baka mabigla si Nancy pag nakita may kasama akong lalaki. Pero kailan ko siya makikita na malapitan at makikilala. Malapit na. Konti tisa lang, okay? Okay. Sinabi mo eh. Christy. Maraming salamat ulit sa pagkakataong binigay mo sa akin. Why, mommy? Anong why, Mami? Kanina pa kita tinatawag. Pero ayaw mong lumabas diyan sa room mo. Ang sabi ko, breakfast is ready. Ngayon na lang ako kumain. Wala akong gana. Bakit? Bakit ba, anak? Mas maba pakiramdam mo. Sabihin mo, hindi na muna ako papasok sa office. Sasamahan kita sa doktor. I'm not sick. Naiinis ako, kaya ako ganito. Naiinis? Kanino? Nag-away ba kayo ni Jimmy? No. Sa inyo ako naiinis. What? Wala naman akong ginawang masama. Wala? Akala niyo ba hindi ko kayo nakita kagabi? Isang lalaki ang naghatid sa inyo at nakita ko naghalikan pa kayo sa lips. Nancy, Ano ba naman, mommy? Kung kailan kayo tumanda, at saka pa kayo kumilos ng ganun? anak, si Robert ang nakita mo. Ang totoo, gusto talaga niya tumuloy dito. Wala akong pakialam kahit ano pa ang pangalan niya. Basta, mommy, itong gusto ko malaman niyo. Ayoko mag-asawa pa kayo. Hindi ako papayag! Christy, sana sinabi mo na sa pamangkin ko ang totoo. Natakot ako, Ate Delena. Kasi baka lalo siya magalit eh. Mahal na mahal niya ang kanyang daddy Apollo. Sabi pa nga niya, hindi raw siya papayag na mag-asawa akong muli. Aba, hindi pwede yun. Hindi niya dapat saklawan ang damdamin mo. Naguguluhan nga ako, ate. Hindi ako kinikibo ng anak ko. Si Robert naman kinukulit ako na ipakilala ko na siya kay Nancy. Dahil yun ang tama. Mahirap nga lang sa simula, pero kapag nagawa mo yun, magiging maayos din ang lahat. Makikita mo. Kaya naman pala hindi mo ginagalaw ang pagkain mo. May problema ka. Ilang araw ko na siyang hindi kinikibo, Jimmy. Ano? Dahil lang doon? Ano ka ba naman, Nancy? Hindi ko gustong ginagawa ni Mommy, Jimmy. Madalas ko rin siya makita may ka-text at kausap sa cellphone. At malakas ang kutob ko. Yung Robert na yon. Yung nakita kong humalik sa mommy ko. Wala namang masama ron eh. Kung muling magmahal si Tita Christy. Matanda na si mommy para doon. Who told you? Yung iba nga,
60 na, nag-aasawa pa eh. Si tita 45 pa lang. Bata pa. At pwede pa. Bakit ba kinakampihan mo pa ang mommy ko? Dapat akong panigan mo dahil ako ang girlfriend mo. Okay, sabihin mo nga sa akin, bakit ba ayaw mong mag-asawang muli si Tita Christy? Ayokong palitan yung daddy ko. Gusto ko, si daddy lang. Kay daddy lang siya, si mami, wala nang iba. Pero more than 10 years nang patay ang daddy mo. Kahit na. Basta ayoko pa rin palitan niya si daddy. Eh ba... Nancy, Oh, tingnan mo yung palabas ng restaurant. ha? Si mami? At may nakaakbay na lalaki sa kanya? Mali pa rin na hindi ka umuwi ngayon sa inyo, Apo, ha? Eh, tsak lang mag-aalala ang mami mo sa'yo. Hindi po ko aalalahanin ni mami. Aba. Lolo Poldo. Bakit mo nasabi yan? Ang lalaking yun ang mahalaga sa kanya. Ha? Nakalimutan niya na kami ni daddy. Naku, hindi naman siguro totoo yan, Apo. Ang mabuti pa, ha? Tatawagan ko ang mami mo. At mag-usap kayo ng maayos, Huwag na ha? po, Lolo, please. Hindi. Ayoko po muna makausap si mami. Tatawagan ko. Hayaan niyo na lang po muna ako dito. Hindi. Ate, magdamag siyang hindi umuwi. Hindi man na nagpaalam sa akin. Ate, mauna na nangyari sa anak ko. Uminahong ka, Christy. Walang masamang nangyari sa pamangkin ko. Nandun siya kina Itay. Ano? Paano mo nalaman? Tinawagan ako ng Itay para ipaalam sa'yo na nagtatampo ang anak mo. Pero bakit naman? Hindi na nga ako nagpapahatid kay Robert sa bahay. Habang hindi pa ako nakakahanap ng pagkakataon para sabihin sa kanya lahat. Nakita niya kayo ni Robert sa restaurant. Ano? Sabihin mo na kasi sa kanyang katotohanan. Para hindi na maging komplikado ang lahat. Ano pa nangyayari sa'yo, Nancy? 2 days ka lang hindi umuwi sa inyo, ah. So what? Narito naman ako sa bahay ng lolo ko. Pero mali pa rin itong ginagawa mo. Tinitikis mo ang mami mo. Uuwi lang ako doon. Kung mangangako siya na lalayuan niya ng Robert na yun. Hindi maaaring gusto mo, Apo. Lolo Poldo! Oh. Pati ba naman kayo? Payag na rin sa gusto ni Mommy? Ang gusto ko lamang ay malaman mo ang katotohanan. Ha? Panahon na para malaman mo. Ano? Para hindi ka na magalit pa sa mami mo at kay Robert. Mahabang panahon na ang ipinaghirap nila. Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Anong katotohanan yon? Ano po? Si Robert, ang siyang tunay mong ama. Ha? Hindi totoo ang sinabi niyo, Lolo. Totoo. Siya ang talagang nobyo ng mami mo. Hindi. Ikakasal na sana sila noon dahil nga buntis na si Christy sa'yo. Pero pinagsamantalahan siya ng nakilala mong mabait na daddy na si Apollo. Pinilit na makasal sila. Kaya siya ang nakilala mong ama. Oh my God. Ano to? Gustong ipagtapat sa'yo ito ng iyong mami. Kaya lang, ayaw niyang mabigla ka, Apo. Hanggang sa umabot na nga sa hindi ninyo pagkakasundo ang lahat. Walang kasalanan si Robert, Apo. Pati na rin ang iyong mami. Wala silang kasalanan.
Kaya huwag kang magalit sa iyong mga magulang. Christy, ito na ang pagkain mo. Kumain ka para lumakas ka. Robert, maraming salamat. Pero wala akong gana eh. Kalimutan mo muna ang problema sa ating anak. Please. Sarili mo munang asikasuhin mo. Magpagaling ka. Kailan ba kaya matatapos ang mga paghihirap natin? Matatapos na po ngayon, Mami. Nancy! Nancy! Narito ka na! Opo. At alam ko na po ang lahat. Sinabi na po sa akin ni Lola Poldo. Ano? Kung ganun, alam mo nang akong tunay mong ama. Opo, Daddy Robert. Sorry po sa inyo ni Mommy. I'm sorry po. Patawad din, anak. Hindi ko agad na ipagtapat sa iyo. Kasi mahal na mahal mo yung Daddy Apollo. At ayoko masaktan ka. Nauunawaan ka na po, Mami. Wala nga pala kayong kasalanan ni Daddy Robert. Ang anak ko. Salamat na unawaan mo rin kami. Maraming salamat, anak. Lalong bumata si Tita Christy sa suot niya kanina. Lalong gumanda ang mami mo. Siyempre naman. Wala naman kaming lahing pangit eh. Oo nga. Kasi ikaw, maganda rin. Kaya nga gusto na kitang pakasalan eh. Kaso, ayaw mo pa. Ikaw naman. Kakakasal lang na yun ng Mommy at Daddy ko. Pagpalipas naman tayo ng 1 year, ano? Kung ganun, next year, payag ka nang makasal tayo? Oo na. Oh, yes! Mga kaibigan, next year, kami naman ni Nancy ang ikakasal! Isa na ang anak namin ni Jimmy. At sino Mommy at Daddy naman ay maligaya na rin sa kanilang pagsasama. Ako po si Christy. At ito ang aking buhay. Pumapawi ng sigalot ang maayos na komunikasyon. Kaya ito'y panatilihin sa lahat ng panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, June Martin Ligaspi, Yunel Benamin at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Nansoy. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia, sa musika ni Boboy Salonga, supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant, Phil Cruz, production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kailan nga ba lumilinaw ang isipan ng tao upang matukoy kung anong sadyang mahalaga at ano ang walang halaga para sa kanya? Narito ang kasaysayan ni Sonia. 2 beses na ako nabiyuda. Si Lirio, ang anak ko sa una, at si Abby naman sa huli. Oo, inaamin ko. Magkaiba ang iniuukol kong level ng pagtingin sa 2 kong anak.
Mas matimbang sa puso ko si Abby dahil nakikita ko sa kanya ang aking sarili. Lalo na ang aking mga pangarap. Ano ka ba naman, Lirio? Akala ko nakapagsalang ka na ng sinaing. Eh, hindi pa pala eh. Nakakahiya kay Arturo. Baka gutom na yung tao. Pasensya na po, Inay. Nakaligtaan ko po dahil sa pag-aapuro ko rin sa paggawa ng murkon eh. Nakasalang din po kasi yung pork hamulado na pinaluluto ninyo. Pero wag po kayo mag-alala. Maluluto na pong lahat ng mga ulam na ito. Siya. Pagkaluto, hain mo na sa mesa, ha? At gandahan mo ang presentasyon. Tandaan mo, accountant sa bangko ang bisita natin. Hindi basta-basta tao lang. Opo, Nay. Ako na pong bahala. Magsasalang na rin po ako ng sinaing sa rice cooker para po mas mabilis maluto. Apurin mo kasi ang pakilos. Unang dalaw to ni Arturo kay Abby. Kaya kailangan maging magandang impresyon niya sa akin. Haba, ako yatang ina ng babaeng nililigawan niya. Bagay na bagay sa ang kwintas na isinuot ko sa leeg mo, Abby. Eleganteng-elegante kang tingnan sa kwintas na yan. Oo nga. Ang ganda nito, Arturo. Abby, prangka ako. Gusto kita. Alam kong kaya mong ibigay ang mga pangangailangan ko bilang isang lalaki. Prangka rin ako. Pero, may mga kondisyon. Kung pera lang, hindi na natin pag-uusapan. Kaya kong ibigay ang lahat ng gusto mo. Lahat-lahat ng gusto mo, Abby. Dari, tingnan mo. Gara ng kotseng nakaparada sa harapan ng bahay ng biyanan mo. Ha? Aba. Oo nga, no. At ang kintab-kintab pa, ha? Bagong-bago. Siguro yan ang pinakabagong labas na kotse rito sa Pilipinas, no? Yak, milyon-milyon ang halaga niyan. No, Dari? Naku, malamang. Kahit yata 10 beses tayong ipanganak sa mundo, kung ang pagiging pahinante lang ng trabaho natin, hindi tayo makakabili ng ganitong klase ng kotse, no? Pero kanino nga kaya, no? Naku, Jack, mapera rin ang may-ari nito. Oo. Para makabili ng ganito kamamahaling sasakyan. Ay, Ha? sino kayo? At iniikutan niyo ang kotse ko. May binabala kayo masama. Naku, wala ho. Hinahangaan lang ho namin ang gara ng kotse nyo. At saka taga rito ho kami, sir. Oo. Kaya nagkakamali ho kayo sa iniisip niyo. Wala akong pakialam kahit taga rito kayo. Diyan lang ho kami ho. Pag hindi pa kayo lumayo sa kotse ko, pagbababarilin ko kayo. Oh? Ano, hindi pa kayo alis? Bubulutin ko na baril ko! Ibig mo sabihin, yung matandang lalaking may-ari ng kotseng magala, yung nambulyaw sa amin ni Delphin, maliligaw ni Abby? Oo, accountant daw yun sa bangko, sabi ni Inay. Executive daw. Kung todo nga estima ni Inay nung nandito eh. Nagpaluto pa siya sa akin ng espesyal ng mga ulam. Ang tanda ng lalaki yun, Tsaka, ano kaya ang motibo niya sa panliligaw kay Abby? Ay nako, wag na wag mo sasabihin niya kay Inay. Tiyak, isusumpa ka na naman niya. Yun lang naman ang palaging iniintay ng nanay mo, Lirio, Yung magkaroon ng pagkakataong laitin ang buong pagkatao ko. Para bang walang sariling damdamin kung pagsalitaan ako ng masasakit. Arturo, nasasaktan ako! Akala mo ba, hindi ko kayo nakita ng lalaking kausap mo kanina dito sa harap ng bahay nyo? Ha? Habang pababa ako ng kotse ko? Si Delphin yun. Kasama ang natin ni Kuya Larry sa pier. Talagang dinadaanan niya rito si Kuya kasi sabay silang pumapasok sa trabaho. Huwag mo akong gaguhin.
Kitang-kita ko kung paano kayo nag-usap ng lalaking yon. Basang-basa ko mga kilos nyo na meron kayong relasyon. O di ko ayaw mo maniwala, di wag. Sinusunod ko lang ang lahat ng gusto ko. Pinagbibintangan mo pa ako? Sinasaktan mo pa? Ikaw ang tandaan mo, ha? Oras na malaman kong may iba kang lalaki bukod sa akin, pasasabugin ko yung mukha mo. Sisiguruhin kong hindi ka na pakikinabangan ng kahit na sino pang lalaki. Hoy, Larry! Teka! Oh? Huwag mong galawin ang mga pagkain na yan. Hindi yan para sa iyo. Para kay Arturo lang yan. Naku, Nay, nagalaw ko na eh. Akala ko kasi para sa lahat ng mga ito dahil nga ako nakahain dito sa mesa eh. Banat ka kasi na banat. Hindi ka muna nagtatanong. Hindi ko mo nakahain sa mesa. Pwede mo na lamang basta sandukin at kainin. Naku, pasensya na ho, Nay. Siyensya. Gutom na gutom lang ho kasi ko. Hindi ho kasi ko nakapagmerienda kanina sa trabaho eh. Matumalo kasi ang labas kanina sa pier, kaya wala rin akong kinita. Hoy, ano bang bago sa isang kain? At isang tukang katulad mong pahinante sa pier? Magtataka pa ako kung lagi kang busog na uuwi rito. Pasensya na ho talaga, Nay. Hindi na ho mauulit. Ay dapat lang lumugar ka sa dapat mong kalagyan. Lalo na, wala ka naman silbi rito sa bahay ko. Abunado pa nga ako sa pagpapatira sa inyo. Kung hindi ka nga lang asawa ng anak ko, matagal na kitang gustong itaboy. Totoo naman yung sinabi ni Larry, Nay eh. Kulang na lang lahat ng nandito sa loob ng bahay na to, lagyan nyo ng pangalan ni Arturo. Ano masama roon? Malaki ang pakinabang ko kay Arturo. Sa asawa mo, may pakinabang ba ako? Alam niyo ba kung bakit nagkakalayo-layo ang mga kalooban natin sa bahay na ito, Nay? Dahil na rin sa hindi niyo pantay na pagtingin sa amin ni Abby. Pati si Larry, na wala na makinalaman sa mga sentimiento ninyo, dinadamay ninyo. Dahil si Abby lang ang pag-asa ko. Nasa diskarde niya ang ikagiginawa ng buhay ko. Abay, baligtad ata. Kayo pa nahihirapan dito sa poder ko. Eh di kung gusto nyo, magsilayas kayo rito sa pamamahay ko. Larry, hindi ba si Abby yung kinakalad ka na yun ng matandang lalaki sa harap ng hotel na yun? Oo nga. Si Arturo yun. At sinasaktan niya si Abby. Oo. Tulungan natin si Abby. Sige, sundo ko. Oh, Hoy! kayo na naman. Naghahanap talaga kayo ng sakit ng katawan. Kuya Larry, nag-fit talaga niyo ako. Papatayin ako ng tao ito. Palat mo, ayaw mong bitiwan si Abby? Ha, balikan! Larry, ako naman. Ako naman, pal. Sige, sige. Alam mo, tanda. Sa lahat ng ayoko, yung nakakita ko ng babaeng sinasaktan ng... Sige, mula ba? Sige! Sige! Ay, naku. May mga dating kaso na pala ng physical abuse si Arturo sa mga babaeng nakarelasyon niya. Ayon sa Women's Desk ng presintong pinagreklamuhan natin sa kanya, Abby. Itong huli ko nga lang din nalaman na lahat, Kuya Larry. Ay, naku. Kasi bigla-bigla na lang siya nagagalit na walang dahilan. Parang halimaw kapag nagwawala. Grabe. Nalilisig yung mga mata niya. Abby, ang mahalaga, malaya ka na sa kalupitan niya. Tama. Pero mahalaga pa rin ituloy mong kasong isinampa mo laban sa kanya. Hindi tama yung pananakit niya sa mga babae dahil lamang pinaiiral niyang pera niya. Umaasam lang naman ako na isang maginhawang buhay. Pero bakit palagi akong bigo? Bakit sa akin bumabalik ang sakit ang mga nangyayari? Hindi naman sa pera at material na bagay na susukat ang kaligayahan, Inay.
Madalas nga kasi, sa sobrang paghahangad natin sa mga ganong karangyaan, mas nauuwi lang ang buhay natin sa kalungkutan. Ngayon ko naiisip, paano ko wala sa tabi ko, Lirio? Sino pa magmumulat sa akin sa mga kakulangan ko? Hindi naman ako mawawala sa tabi niyo. Nandito lang ako palagi para sa inyo, Nay. Hindi ko kayo iiwan. Kahit ano pang mangyari. Si Larry, ang dami kong kasalanan sa kanya. Alam ko nagdaramdam siya sa masasakit na salitang naririnig niya sa akin. Nay. Kahit po kayo na hindi po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Kayo po ang ina ng aking asawa. At kung gaano ko po kamahal si Lirio, ganun ko rin kayo kamahal. Iyamiya ako sa inyo dahil sa mga kahinaan ko. Natrigang ako ang inyong ina. Pero ako pa nagdadala ng mga problema sa buhay niyo. Ngayon ko natuklasan. Sa inyo ko pala makikita at madarama ang tunay na kaligayahan. Siguro nga, ay masyado kong minamadali ang takbo ng buhay. Kung kaya hindi ko na pinag-iisipan pa ang mga bagay-bagay. Gayon din ang mga maaring maging resulta ng aking mararahas na desisyon. Tulad na lang ng pagpapaubaya ko kay Abby sa pakikipagrelasyon kay Arturo. Nang dahil lamang sa labis kong paghahangad sa karangyaan. Mabuti na lang at may isang Lirio na hindi nagsasawang ituwid ang aking mga pagkakamali. At isang Larry na lagi nakalaang umunawa sa aking mga kahinaan. At si Abby, marami na rin nagbago sa kanyang mga maling pananaw. Pagkaraang matuto mula rin sa pagkaligaw niya ng landas. Ako si Sonia, at ito ang aking buhay. Kailanman hindi mahihigitan ng pera ang malalim na koneksyon, lalo na sa paghahanap ng tunay na kaligayahan sa mundong ibabaw. Ano ang magiging halaga ng pera kung nagkakawatak-watak naman ang mga saloobin ng magkakapamilya? Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Julie Gaspi, Phil Cruz, at Susan Robles sa papel na Sonia. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Champion Superpower with X-Stain Technology. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang babaeng pilit nilalabanan ang mga hamon ng sariling kahinaan. Siya ay si Erica. Takot ako sa mga imperfection ng buhay. Hindi ganun kadali para sa akin natanggapin ang katotohanan. Siguro nga, dahil sa masyadong mataas ang pagtingin ko sa aking sarili. Kung kaya, malaking hamon sa akin ang sasabihin ng mga tao sa paligid ko. Pero habang naghahangad ako ng isang perpektong buhay, lalo naman akong sinusubok ng tadhana. Erika, subukan natin kumonsulta sa isa pang fertility specialist. Baka sa pagkakataon yun, mabuntis ka na.
magkanak na tayo. Kahit pa magpatingin pa tayo sa ilang libong espesyalista, hindi na talaga ako magdadalang tao, Francis. May damage ang fallopian tube ko, may tumubong tissue na kahit pa surgery, hindi masusolusyonan ang kondisyon ko. Makapangyarihan ng pananampalataya. Huwag tayong sumuko sa pagdarasal. Naniniwala akong ipagkakaloob ng Diyos ang ating hiniling sa tamang panahon. Huwag na nating lokohin ang ating mga sarili. Maliwanag ang mga resulta ng mga test na isinagawa sa akin ng mga doktor. Maog ako! Maog! 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 Ador, ano yung pinagkakaguluhan ng mga tao sa likod ng van na yun? Eh, yun daw buntis na palaboy-laboy dito sa pier. Doon daw inabot ng panganganak. Ako mabuti na lang daw at may napadaang isang estudyanteng nurse. Kaya yun ang nagpapaanak sa babae sa kasalukuyan. Napaka-miserable naman ng panganganak niya. Bakit sa likod pa ng van? May ospital namang malapit dito. Bakit hindi siya doon itinakbo ng asawa niya? Eh, wala raw ngang asawa. Naku, malamang na buntis lang yan ng kung sino dito sa pier. Halika. Tingnan natin. Halika. Ano? Naku, Ellen, pwede ba? Umuwi na tayo. Pagod na ako sa maghapong pagkakalga ng mga kargamento sa barko. Gusto ko na magpahinga. Saka ano ba mapapala natin sa pakikiusyoso sa babaeng yun na nakakalang, ha? Basta halika na. Ano? Sisilipin ko lang naman eh. Uuwi na tayo pagkatapos. Kanino ka mong anak ng sanggol na karga-karga niyo, Chan? Doon nga sa babaeng palaboy sa pier na nanganak sa likod ng van. Abay, pagkasilang niya sa anak niya. Ipinagbibili. Kung sino raw ang makapagbibigay sa kanya ng 5,000 piso, ibibigay niyang anak niya. Nagkataong kasasahod lamang ng tsuador mo. Kaya iniabot ko agad sa kanya yung 5,000 piso. Pero, ano pong gagawin niyo sa sanggol na yan? Binili ko talaga siya para sa iyo, Erica. Para sa inyo ni Francis. Binili niyo para sa amin ni Francis? Chang, naguguluhan ho ako sa mga sinasabi niyo. May kaibigan ako sa social welfare. Matutulungan niya tayo sa adoption papers. Siya na bahala sa lahat. Wala ka nang aalalahanin pa. Kaya kunin mo na ang sanggol na babaeng ito, Erica. Pero, Mula ngayon, ikaw na ang kanyang ina. Aray! Ma! Bakit ba? Bigla na lang kayo nananampal dyan. Ano naman ba problema nyo? sino yung lalaking kahalikan mo sa labas ng gate, Maddie? Sino? Si Elton yun. Nakilala ko sa party kanina. Kanina mo lang nakilala? Nakipaghalikan ka na? O ano ba naman ang masama sa makikipaghalikan? Simple gesture lang yon. Pasasalamat ko lang sa kanya dahil hinatid niya ako dito sa bahay pagkatapos ng party. Babae ka, Maddie! Bigyan mo naman ng respeto yung sarili mo. Ilagay mo sa ayos sa mga kilos mo. At higit sa lahat, bigyan mo naman ako ng kahihiyan sa mga ginagawa mo. Ay, ano naman kayo sa pagiging perfectionist nyo? Sige na, nantok na ako. Madaling araw na, di ba? Hoy! Maddie! Alam mo palang madaling araw na? Bakit ngayon ka lang umuwi? May mga klase ka pa mamaya. Hindi na ako pagpasok sa klase ko mamaya. Ano? Lecture lang naman yung paulit-ulit. Hoy! Morning. Hoy, babae ka! Maddie! Kinakausap pa kita! Maddie! Alam mo bang kaninang madaling araw na papauwi ako, parang namataan ko si Maddie na
Palakad-lakad sa may highway eh. Aba, kung siya nga yun, bakit nasa kalsada pa ang batang yun sa galong oras? Tiyak si Maddie nga yung nakita mo, Ador. Ay, pero bakit nga madaling araw na nasa labas pa siya? Ay, nako. Alam mo kung minsan, nagsisisi rin ako kung bakit binili ko pa ang batang yon sa kanyang ina. Nang mga panahong yon, ang naisip ko kasi, sina Erica at Francis. Kako ang sanggol na yon ang kukumpleto sa buhay nila mag-asawa. Pero pagkalipas ng 18 taon, parang ako pa ang nagbigay ng tinik sa kanilang dibdib. Ay, naku. Hindi ko na rin nakikita sa Pierre ang ina ni Maddie, Helen. Malamang sa ibang lugar na naman yun nagpapalaboy-laboy. Hindi kaya ang ugat ng pinagmulan ni Maddie ang dahilan kung bakit napakatigas ng kanyang ulo, Ador? Halimbawa nga, ang kanyang ina, na isang babaeng lansangan. Dugo niya si Maddie. Sa kanya nagmula. Uy, ano pa ba magagawa natin sa mga pangyayari? Siguro ang maitutulong na lang natin kina Erica at Francis. Dagdagan na lang natin ang ating mga panalangin para sa ikapapanuto ni Maddie. Ay, hari nawa, Ador. Hari nawang matutunan nga ng batang yon ang tamang landas na siya namang itinuturo sa kanya ng mag-asawa. Maddie? Ano yan? Buntis ka? Umamin ka sa akin. Buntis ka? Ewan ko, ma. Di ko alam. Ano hindi mo alam? Kailan ka huling dinakna ng buwan ng dalaw mo? Kailan? Ano ba? Bakit ba? Di ko nga matandaan eh. Ikaw mo'y katawan. Hindi mo matandaan. Bakit hindi mo matandaan? Ay, aray ko! Babae ka! Ano ba? Nasasaktan na ako! Talagang masasaktan ka sa akin. Ha? Sir, sandali. Hindi po ako nakabuntis kay Maddie. Ikaw ang alam naming naghahatid sa kanya sa bahay kapag minamadaling araw siya ng uwi. 2 beses lang po yun nangyari, sir. Saka, maniwala kayo sa akin eh. Hindi po kami nagkarelasyon ng anak niyo. Nang makita ko po kasi naglalaro siya sa mga lalaki, umiiwas na po ako sa kanya. Pasaway din po ako, pero hindi po ako katulad ni Maddie na pakawala. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo tungkol kay Maddie? Sorry ho sa term na ginamit ko, sir, pero pakawala po talaga anak niyo eh. Hayop ka. Kung kanino-kanino lalaki nagpapagamit eh. Maddie? Oh, kumain ka na. Wala kaninang umaga, hindi ka pa lumalabas ng kwarto mo. Hindi ako nagugutom. Pero yung sanggol na gumagalaw dyan sa loob ng sinapupunan mo, tsak na gutom na yan. Sorry. Naging sorry lang ako. Wala akong sinunod isa man sa mga pangaral mo. Wala akong pinakinggan, kundi ang sarili ko. Maddie, anak. Patawarin mo rin ako dahil napagbuhatan din kita ng kamay. Nasaktan kita sa kawalan ko ng pagtitimpi. Pero gusto kong malaman mo, walang nababago sa pagmamahal ko sa'yo. At sa kagustuhan kong maiwasto ka pa rin ng landas. Galit na galit ako sa sarili ko, Ma. Galit na galit ako sa sarili ko. Isisilang mo ang sanggol na dinadala mo. Kasama ang papa mo. Magkakatuwang natin siyang aalagaan at palalakihin.
Nagdadasal lang naman ako ng isang perpektong buhay rito sa mundo. Mula sa sarili ko hanggang sa mga taong nasa paligid ko. Hinihingan ko ng kapaliwanagan ng mga nangyayari. Pero nang hindi tayo biyayaan ng anak, nang dumating sa buhay natin si Maddie, mas naging madali para sa akin na tanggapin ang mga nangyayari sa realidad. Ang mahalaga, Erica, hindi tayo sumusuko sa ating mga kahinaan. Gayon din sa kahinaan ng mga taong minamahal natin. Yung mga naganap sa atin, ang mga yun ang nagmulat sa akin. Sa higit pang pagtanaw sa pananampalataya at pag-asa. Upang lubusan akong makalaya mula sa mga hinanakit at harapin ang mga katotohanan ng buhay. Inaamin ko, sinubukan kong kontrolin ang mga sitwasyon sa buhay ko. Naging bulag ako sa mga totoong nagaganap sa aking paligid. Hanggang mamulat akong hindi na pala makatwiran ang mga inaasahan ko sa sarili ko at sa iba. Si Maddie, alam kong ibinigay siya sa akin ng Diyos upang mapatunayan kong walang perpektong buhay dito sa mundo. Pero magiging kumpleto ito sa pamamagitan ng katapatan sa sarili, pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, at malalim na pananampalataya sa nasa itaas. Ako si Erica, at ito ang aking buhay. Sa Diyos pa rin nagmumula ang ating kagalingan mula sa kabiguan. Tulad ng katotohanan, siya pa rin ang tumutugon sa ating kahilingang kapanatagan, tapang at gabay sa anumang hamon ng buhay. Alex Siganap, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Jonel Benjamin, June Martin Legaspi, at Jenaline de la Cruz sa papel na Erica. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw namin tagapakinig. Maririnig natin ang paglalakad ng isang individual na matagal na nagkubli sa maskarang punong-puno ng kasinungalingan. Siya si Errol. Mahirap ang pamilya namin at hindi ako masaya sa ganitong klase ng buhay. Mula ng bata pa ako, palagi kong tinatanong ang mga magulang ko, pati ang sarili ko, kung bakit ipinanganak ako sa pamilyang isang kahig isang tuka. Subalit, kahit gaano ko kamuhian pagiging mahirap, higit mahirap baybayin ang landas patungo sa mas marangyang buhay. Ano, sige lang, order lang kayo, sagot ko. Ayos ka talaga, pare. Bilib na talaga ako sa'yo. Mula noon hanggang ngayon, hindi ka nagbabago. Napakagalante mo. Kung ano-anong sinasabi mo eh. Mabuti pa, tawagin mo yung waiter para maka-order tayo ng additional bucket. Oo nga naman, Al. Una. Ako na naman ang nautusan nyo eh. Step, are you all right? Yeah, nag-enjoy ako.
Thanks for inviting me, Errol. Sana nga hindi itong una itong beses na sasama ka sa mga lakad naming magbabarkada. Oo naman. Masaya akong kasama kayo. Ay nako, Steph. Huwag ka kaagad magpapabola rito sa kaibigan mo to. Nako, matinig to. Al, sinisiraan mo na naman ako. Mag-ingat ka lang sa kanya, Steph. Alam mo naman ng mga lalaki may itsura na, mayaman pa. Walang hindi kayang gawin yan para sa pag-ibig. Magkaibigan lang naman kami ni Errol eh. Kaya huwag kayong mag-alala. Anong sabi mo, Steph? Magkaibigan lang kayo? Kala ko nililigawan ka ni Aaron. Kasasweldo mo lang? Wala ka na kaagad pera, Errol? Ako na pinagluloko mo, ha? Sakit ng ulo ko. Inuuna mo na naman yung mga barkada mo, ano? Inubos mo na naman yung pera mo sa panlilibre ng mga barkada mo. Tama ako, di ba? Pwede ba ang aga-aga naman, ho? Alas 10 na ng umaga, hindi na maaga. Oo, ito. Kunin mo na. At lumabas ka muna ng itong kwarto ko. Ito. Magkano ito? 500? Hindi nga ito makakabayad ng 50% ang bayarin natin sa kuryente. Pagdamutan nyo na yan, ma. Wala na akong iba niyan. Ubus na. Ay, nako. Wala ka talagang pag-asa. Wala kang pag-asa. Errol, mag-out of town kami sa susunod na buwan. O ano, sasama ka ba? Sama ka na, Aaron. Sama mo uli yung nililigawan mong dalaga. Nililigawan mo pa ba yun hanggang ngayon? O nawalan na siya ng interes sa'yo? Muntik na sana ako masira sa kanya dahil sa inyo eh. Halos naniwala siyang babayero ko. O bakit? Hindi ba? Pwede ba tumigil na kayo sa pang-aasar sa akin? Oo na. Oh, pero next month na to, ha? Kailangan natin mag-book ng flight, kaya dapat mas maaga kayong mag-ready ng pera. Ilang araw ba tayo? 3 days lang, pre. Sige, kahit ilibre ko na kayo ng meals nyo for 3 days. Ha? Totoo ba yan? Oo. Ay ako, hindi namin tatanggihan yan. Sino bang ayaw ng libre? Ano? Magkano ka mangutangin mo, Errol? Ate, alam kong narinig mo ko. Paano mo babayaran yung ganito kalaking halaga, ano? Approve na yung loan ko sa company, kaya mababayaran na kita. Naku, may utang ka pa nga sa akin last year. Hindi na nga lang kita siningil kasi alam ko, ikaw din yung gumagastos ng mga pangailangan sa bahay. Pero malaking halaga yun, ha? Alam mo, hindi naman sa maramot ako, no? Kaya lang nagiging realistic lang ako. Kaya mo bang bayaran yung inuutang mo? Siyempre naman. Uutang ba ako kung hindi ko kayang bayaran? Uy, madalas mo naman ginagawa yan eh. Ang alin? Ang mangutang, tapos hindi naman binabayaran. Ate. Sabihin mo muna sa akin kung saan ka pupunta at kung anong gagawin mo, bakit ka mag-out of town para mapautang kita. Bakit naririto kayo? Bakit? Saan ba ako pupunta? Hindi ba? Ngayon yung flight nyo ni Errol? Anong flight? Nalintikan na. Sabi ko nang... Ano yung sinasabi mo? Sabi ko na, nagsinungaling na naman ng Errol na yun eh. Sabi niya, mag-out of town sila ni nanay para mag-unwind. Kaya ako pinautang. Bakit ka ba naparito, Remy? Nay, binisita lang kita. Remy. Bakit? Sa Errol. May bisyo siguro ang damuhong yun. Ha? Palagi wala pera eh. Hindi makapagbigay ng 5,000 buwan-buwan sa akin para sa mga gastusin dito sa bahay. Kaya kahit sumasakit ang mga tuhod ko, nagsisika pa rin ako maglako ng mga pagkain para may pandustos kami. Hayaan nyo, Nay. Pagsasabihan ko yun. Mukhang marami rin kasi siyang mga gastusin ngayon eh. Ako na lang uuli ang magbibigay sa inyo. Nagkasalungat talaga kayo ni Errol, oo. Magkapatid kayo. Pero napakalaki ng pinagkaiba niyo.
Salamat sa meal, Errol. Don't mention it, Esther. Ay, siya nga pala. Hindi ka pa nagkukwento sa akin. Nangalin. Ano ba ang trabaho ng mga parents mo? Si Dad, patay na, matagal na eh. Si Ma'am naman, may minamanage na business namin. Ah, talaga? Anong business niya? Ha? Baka kilala siya ni Mama. Sa food industry. Oh, you mean may sarili kayong resto? Oo. Wow! O bakit hindi tayo doon kumain minsan? Ha? Kasi nagsasawa na ako sa mga pagkain sa amin kaya mas gusto ko sa iba na lang kumain. Sa bagay. Since pareho tayong busog, tara. Sundan natin si Naal sa Kabali. Andun sila, naglalakad-lakad. Sure. Sige. Malyandansya ko ng budget, Kukulangin yata ako. Konti na lang itong nasa wallet ko. May isang araw pa kami rito sa resort. Carol! Sasama ka ba sa amin? May zipline down malapit dito. Pasensya na kayo. Mukhang iba yatang timpla ng tiyan ko ngayon eh. Mahirap na. Kayo na lang. Naku, sayang naman, pare. Oo nga, kaya lang hindi naman ako komportable na sumama sa inyo sa ganito kalagayan ko. Mamaya niyan, bigla akong dumumi habang nasa etaas ng zipline. Nakakahiya. Oo nga naman. O sige, isasama na rin namin sa Steph at yung mga kaibigan niya, ha? No, sige, enjoy kayo, ha? Okay. Ay, salamat. Nakalusot. Ay, nakauwi rin. Akala ko hindi na ako makakauwi. Buti naman, dumating ka na. Nay, O, ayan. ano ba ito? Mga bills mo yan. Diyos ko, anong klaseng gadget ba yung hinuhulugan mo? At ang mahal? Tapos, 3 buwan mo na raw na hindi nahuhulugan. May pa-out of town ka pa. Tapos, ang dami mo mga kailangan bayaran. Pero, ano ba pinagagawa mo sa buhay mo? Ha? May bisyo ka ba? Oo. Nagdodroga ka ba? Nay, Hindi ka nakakapagbigay dito sa bahay. Kakasweldo mo lang, pero nangungutang ka na kagad sa Ate Remy mo. Saan ba naman napupunta yung kakarampot mong sweldo, ha, Errol? Nay, huwag mo na itong problemahin. Ako nang bahala sa mga ito. Sagutin mo muna ako. Kung sasabihin ko sa inyo, may magagawa ba kayo? Ano? Kahit sabihin ko sa inyo, wala na kayong magagawa, Nay, dahil mahirap tayo. Pobre tayo. Isang kahig, isang tuka. At para makahanap ako ng mga kaibigan, para maging ina ko sa mga kaibigan ko, kailangan ko magpanggap bilang ibang tao para lamang matanggap nila ako. Kasi kung sasabihin ko sa kanilang totoo na pobre tayo, tiyak na hindi nila ako ituturing na kaibigan. Anong Kaya sinabi? kahit mabaon ako sa utang, gagawin ko. Kaysa naman ipaalam sa mga tao sa paligid ko na galing ako sa pamilyang wala man lang posisyon sa lipunan. Pagpapanggap na lang ako, kaysa naman aminin ko na anak ako ng mag-asawang wala man lang narating sa buhay. Paano mong na-atim na sabihin niya na Nay, kahit ganito ang pamilya natin, kahit mahirap tayo, tiniyak namin na yumaong mong ama na mapalaki kayo sa pamamagitan ng tapat na pamamaraan. Nagsikap kami para maitaguyod kayo. At kahit kailan, hindi kami nahiya pagsigawan sa buong mundo na hindi kami mayaman. Dahil ang mahalaga, wala kaming inaapakan tao. Hindi kami nagnanakaw. Hindi namin kayo pinakakain mula sa masama. Ngayon sabihin mo, sino ang mas nakakahiya? Kami ng tatay mo na matapat? O ikaw na mapagpanggap? Anong sabi niyo, Nay? Ilang araw nang hindi kumakain si Errol ng maayos?
Ikaw na nga ako mausap yan, Remy. Pagod na ako sa kapatid mong yan. Ewan ko ba? Kasapian yata yun ang kakaibang espiritu. Sige, Nay. Akong kakausap. Errol. Hoy. Ba't ka ba nagmumukmok? Hayaan mo lang ako. Ano ka? Nag-aalala sa'yo si Nanay. Gusto ko nang maglaho. Wala akong mukhang ihaharap kay nanay. Pati sa mga kaibigan ko. Kahit magkulong ka pa dito maghapon at magdamag, hindi ka maglalaho. Ang dapat mong gawin, ha? Humingi ka ng tawad kay Nanay. At simula ngayon, magpakatotoo ka na. Wala namang masama sa pagiging mahirap. Hindi magbabago ang buhay sa pamamagitan ng pagpapanggap. Magsikap ka at magpakatotoo. Yun ang pinakamabuti mong gawin. Hindi ko alam kung paano magsisimula ate. Sige na, bumangon ka dyan. Maligo ka at magtrabaho. Madalas, ang bundok na pinakamahirap akyatin ay ang ating sarili. Ang ating sariling panguhusga sa ating katayuan sa buhay at ang ating sariling pagtingin sa ating pagkatao. Nagpapasalamat ako. Kahit mahirap, nagawa kong lagpasan ang hamon yon dahil natutuhan kong tanggapin kung sino at kung ano ko. Ako po si Errol at ito ang aking buhay. Hindi ang pagtingin ng ibang tao sa atin ang mahalaga, kundi kung ano ang pagtingin natin sa ating sarili. Mga nagsiganap, Susan Robles, Maynard Landicho, Lionel Baramin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Errol. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Bugar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.